ba masabi ng COMELEC ang pananagutan ng umano'y mga politikong tumanggap ng donasyon mula sa mga contractor? Pero pagtitiyak ni Chairman George Garcia, iniimbestigahan na nila ang issue. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ilang kontratista ngayon ang mahigpit na iniimbestigahan ng Commission on Elections matapos pumutok ang kontrobersya na ang ilan palang government contractors donor ng ilang politiko. Ang mga kontratistang ito napag-alaman ng COMELEC na nag-donate ng pera sa nasa 3 o 4 na mga senatorial candidates noong 2022. Initially, may nakita sila na maaaring hindi po kandidato, hindi po mga nakaupo na senador. Ang sabi natin, mga contributors, donors na mga kumandidato sa national position. At sinabi natin 3 hanggang 4 na mga kandidato yan na maaaring nakabenepisyo o nabigyan ng contribution ng mga campaign donors na mga contractor. Matatanda ang una nang umamin si Senate President Cheese Escudero na tumanggap siya ng 30 million pesos worth of campaign donation kay Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na may hawak ng majority of flood control projects sa probinsya ng Sorsogon, kilalang baluarte ng mga Escudero. Una nang nag-issue ng statement sa Lubiano at sinabing nagbigay sila ng donasyon kay Escudero dahil sa mahusay na track record nito sa public service. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kung pagbabasehan ng Omnibus Election Code Section 95, donors daw ang may malinaw na paglabag sa batas. Ang liability ng politikong tumanggap, hindi pa raw agad madedetermine ng komisyon at kailangan pang sumailalim sa masusing investigasyon. Yung provision ng Section 95, letter C ng Omnibus Election Code ay patungkol sa prohibited contribution. Ibig sabihin, ang pinagbabawal doon at ang pwedeng maparusahan ay yung mismong nagbigay na contractor na nangungontrata sa pamahalaan. Kung mismong yung binigyan na tumatakbo ay liable, hindi pa po namin yan nadidiscuss at wala pa po kami sa puntong yan. Hindi pa tinukoy ni Chairman Garcia kung sino ang mga contractor na nakitaan umano ng link sa ilang 2022 senatorial candidates. Paglilinaw niya, kailangan pang makitaan ng solid evidence kung talagang naimpluwensyahan ng isang donor ang mandato ng isang elected public official. Halimbawa na lang ay kung biglang dumami ang mga kontratang hawak nito matapos mahalal ang isang politiko. Dagdag pa ni Chairman Garcia, hindi limited ang kanilang investigasyon sa mga nanalo. Basta raw ay kumandidato, sakop ng kanilang jurisdiction at ng Omnibus Election Code. Ang mapatutunayang lumabag dito, maaaring maharap sa election offense o 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.